espiritual. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ang ating lingkod. Palampakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Apostol Mark Angelo Yanday Cornejo. Magandang umaga sa ating Diyos. Makapo na po tayo. Magandang umaga sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Yesus, sa banal na Santong Espiritu na nakasama natin palagi sa pagtatrabaho upang tayo po ay tunay na maligtas. Siyang sinugo sa atin upang gumabay, magtanggol, haleluya, magpaalala. Kaya wag po tayo magbingi-bingihan sa kanyang tinuturo sa atin. Amen po ba? Kapag sinabi niya, wag, ay wag talaga. Amen po ba? Kapag gumawa ka ng sigarilyo, sinabi ng banal na Santong Espiritu, wag. Wag kang magbingi-bingihan, kapatid. Tapon mo yan. Amen. Kapag tumingin ka sa sexing babae, andyan ang banal na Santong Espiritu, wag mong subukan. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag mong subukan. Amen po. Ikaw ay magbulag-bulagan. Amen. Yan ang maganda na dyan magandang i-apply yung bulag-bulagan. Amen po ba? Amen. Huwag kang magbulag-bulagan sa katotohanan, pero sa mga babaeng nakakaakit, dyan ka magbulag-bulagan. Amen po ba? Amen. Hindi ka maganda, sabi mo. Amen. Amen po ba? Amen. Iba na alawi, hindi ka maganda. Amen. Pangit ka. Pangit ka sa paningin ko. Tapos pagtingin mo kay Sarah, ikaw ang maganda. Yan. Hindi po si Sarah Diskaya, si Sarah po natin dito. Amen. Huwag na tayong tumingin sa iba. Amen po ba? Dito na tayo tumingin sa kapananampalataya natin. Amen. Dahil yan ang instruction po ng ating Diyos na buhay. Huwag kayong makikipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya. Amen po ba? Amen. Tawang-tawa na ba si Sarah niyan? Hallelujah. Tinulungan na kita, Sarah. Ha? Hallelujah. Patuloy tayo sa pag-aaral kung gaano kahalaga ang pagdidisiplina ng mga bata. Sa panahon po natin ngayon, yan po ang kulang. Hindi lang sa loob ng church, kundi sa buong sanlibutan. Naunawaan po ba? Napapanahon po itong turo na to. Sa panahon po natin ngayon, yan ang kulang na dapat itinuturo. Amen. Hindi lang sa loob ng church, kundi buong sanlibutan. Kasi ang mundo po natin ngayon ay pasama ng pasama. Amen. Ano po ba? Nakita niyo po ba yung viral ngayon? Charlie Kirk. Isang estudyante ang pumatay sa kanya. Hindi ko alam kung napatunayan na. Suspect pa lang naman. Suspect pa lang ba? Sino dito yung mahilig mag-survey, mag-church? Suspect pa lang ba o napatunayan na? Sabi ko ng balita, sinurrender po siya ng magulang niya. Sinurrender ng magulang. Ayan, di ba? Tingnan ninyo, ang kabataan ngayon natin ngayon, walang takot ng gumawa ng mga krimen. Amen po ba? Amen po. Ha? Nagawa niyang patay ng isang lingkod ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Bakit? Wala silang Diyos na kinilala na mabuti. Dalawa po ang Diyos sa mundong ito. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan. At yung Diyos ng kabutihan, yun po yung sinasamba natin. Kaya dapat yun ang mag-reflect sa pagkatao natin, maging mabuting tao. Ngayon, kung ang nagre-reflect sa iyo kasamaan, sino ang Diyos mo? Diyos ng kasamaan o Diyos ng kabutihan? Ha? Mga anak kayo ng Diablo, sabi po ng Bible. Kanina tayong anak. Anak tayo ng Diyos o anak ng Diablo? Ng Diyos. Dapat kamukha tayo ng ating Diyos. Kaugali tayo ng ating Diyos. Amen po ba? May ebidensya na tayo ay sa Diyos. Amen po ba? Hindi pwedeng sinasabi, sa Diyos ako. Sa Diyos ako. Pero, nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan na gustong-gusto naman ni Satanas. Dapat kung sinasabi natin, sa Diyos ako na mabuti,
ang gawain natin ay mabuti. Amen. Hindi po yung pagkukondem. Pangigising po. Amen po. Amen. Kaya napakahalaga na habang bata pa lang, at yan naman po ay biblical, maituwid na po natin sila. Maipakilala na kagad si Kristo. Habang lumalaki sila, may Kristo na, hindi na mahawaan ng kasamaan ng mundong ito. Amen po ba? Ang mundo natin ay likas, hindi naman likas na masama. Itinapon kasi dito si Satanas eh. Kaya nag-impluensya si Satanas ng masama. Amen po ba? Ang tunay na plano ng Diyos sa ating mundo ay mabuti. Kaso nga, sino nanonood ng telenovela? Mga pelikula. Oh. Di ba pag may bida, may kontrabida. Sino po ang kontrabida? Si Satanas. Amen po ba? Kaya ang magandang plano ng Diyos sa sangkatauhan, dahil may kontrabida, nasira. Amen po ba? Sinira ni Satanas. Amen po ba? Ngayon, papayag ba ang bida na matalo? Hindi. Tama ba? Di ba hindi papayag ang ating Diyos? Amen. Kaya, turuan natin ang ating mga anak. Biblikal. Amen. Huwag tayong pumayag na mananalo si Satanas sa ating buhay. Amen po ba? Amen po. Labanan natin ng diablo at lalayuan niya tayo. Amen. Ha? Sa gagawin natin ito, patuloy na pinag-aralan natin, hindi siya magtatagumpay sa iglesyang ito na ito ay masira sa hinaharap. Kasi may magpapatuloy at magpapatuloy. Kasi pinapakilala natin si Kristo. Unang-una sa mga bata kagad. Amen. Sige. Tawagin natin ang lingkod ng Diyos. Halya. Ito po hindi na sorpresa. At hindi mo na pwedeng sabihin hindi ka handa kasi marami ng oras na ikaw ay naghanda. Amen. Pastor Richard Galado from Siargao. Hallelujah. Tikman naman natin ang putahe from Siargao. Parang malungkot. Huwag kang malungkot. Hindi pala to. Manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ito pong araw sa Panginoon, kami po ay makinig sa iyong salita. Ako na pong gagamitin mo na maghayag ng salita at ako mo sa iyong likod, ikaw makita sa aking buhay, Panginoon. Amen. Ang salita mo, kapangyarihan. Gaya ng espada ng dalawang talim. Ama, salamat Panginoon God, nabuksan ng iyong pangunawa, Panginoon God. Sa topic ito, Panginoon God, na magawa namin ang dapat mo sa aming buhay, Panginoon. Maging karoon natin yung ngalan. Ito po sa aming dalangin sa mga Jesus. Amen. Amen. Ito po tayong lahat. Salamat po. Mukhang malungkot lang talaga. Mukha lang. Hallelujah. Hindi na ako makaiwas. Kasi parang paghuli na yata to. Sa ilang buwan na ito, Pastor, na topic na to. Tatlo, dalawa. Isang taon pa. Pahaba pala ito lang. Ibig sabihin, kahit na isang taon pa yun, kung wala talagang pagbabago, may exit ng 2 taon. Hallelujah, kasi paanak ng paanak. So, daragdag na naman yung tutuwirin. So, walang katapusan to. So, ang tanong dyan, handa pa ba tayo makinig? Kahit po ulit ang salita ng Diyos. Ibig sabihin inulit, ibig sabihin may problema. Yun lang naman yung may problema. So, hanggang kailan ito magtapos? Baka hanggang sa balik ng Panginoon. Kasi padagdag na padagdag, yung iba naman nag-asawa. Kasi ilang to sa mga bata, mula sa mga magulang, binata, bata, lahat yan, darating ang panahon, mag-aasawa din yan. Hallelujah. Kaya ngayon pa lang, na hindi na natin kung paano tayo sa sunod ng mga henerasyon, kung ang iba, mag-anak, gaya ko na wala pang anak kami ni Mrs.,
Pero alam ko na darating araw magkaanak kami. Hallelujah. So nakalatid na yan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya itong mensahe na to ay para talaga to sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dahil kinakabahan, bawat na lamang Biyernes, Sabado, baka ako na, hanggang sa huli talaga. No choice na talaga. So, di pwede natin iwasan sapagkat kung sa akin lang, medyo kabado ako, bawat may gawain. Kaya, kahit na paano, mayroon naman kahit na paano hinanda para mayroon tayong kumbaga bala. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, hallelujah, di lang natin pakinggan, kundi isagawa. Kasi lahat tayong matatamaan nito mula sa magulang hanggang sa mga anak. Hallelujah. Makibukas, ang pag-aaral natin na ngayon ay kawikaan. Ito po yung ulit-ulit natin na binabasa yung mga kawikaan bago tayo mag-umpisa, ipahapyaw lang. Ang kawikaan po, ito po ay kawikaan ni David, ay Solomon. Si Solomon po ang maraming sulat dito, mayroon pong dalawa, si Ago, saka si analis ni Haring Samuel. So si Solomon po, siya po ang binigyan ng Diyos ng karunungan na walang kapantay sa mundo. Sa nauna hanggang sa huling mga salilahi, walang kapantay, siya po ang binayaan ng Diyos ng karunungan ng Diyos. Kaya sulat po na niya yung kawikaan. Hallelujah. Ang kawikaan po, ito po ay naglalaman po ito ng karunungan. Karunungan na wala sa mundo. Hallelujah. Mamaya malaman natin yung anong klase karunungan ito. Hallelujah. Tinatagay ang kawikaan kung paano tayo sumunod na nakalugod-lugod sa Diyos. At tinalakay din po ng kawikaan kung paano tayo magkaroon ng magandang pag-ugali, pagpipigil sa sarili. Doon po sa kawikaan, nabasa natin yun. At marami mga pinagiti sa kawikaan, gaya ng pagpagumaba, paglingap, pagjaga, at pagkikitungo sa kapwa-tao. Hallelujah. At panghuli, doon tayo sa kung paano madisiplina ang isang bata sa magka-Diyos na pamamaraan. Hallelujah. Buksan natin ating aklat. Hallelujah. Yung mensahe ko dito, para mayroon din dito sa mga kabataan, mayroon din sa mga matanda, mula sa mga magulang tungo sa mga anak. Hallelujah. Unahin natin itong mga magulang tungo sa mga anak. Itong gas-gas na verse na lagi natin binabasa, dito sa Kawikaan, chapter 22, verse 6. So, alaman natin yun, kung ano yun. Ulit-ulit na binabasa ko ito, nasa ulalo ko na. Amen. Sabi dito, andyan na ba? Kawikaan chapter 22 verse 6, sabi dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya ay di malilimutan. Hallelujah. Ang topic natin ito, nasabi dito, turuan ang bata para magkaroon ng takot sa Diyos. Hallelujah. Pag-usapan natin ngayon kung paano ang bata palakihin ang may takot sa Diyos. Hallelujah. Bihira siguro sa magulang na hindi turuan ang bata sa mabuti. Kahit dun sa wala pa sa Panginoon ng mga magulang, tinuturuan din nila ang mga bata paggalang, pagsunod, maging mabait, matulungin, maging magka-Diyos din. Pero kahit dinisiplina ng magulang, pagdating ng araw, kung ano yung magulang, ganun yung anak. Hallelujah, ganun yung ang bagsak nun. Kahit dinisiplina ng magulang, kung ano siya, pagdating ng araw, kung ano siya, ganun din yung anak niya. Hallelujah. Kahit sabihin mong magpagkabit ka, wag kang uminom ka naman. Wala ring silbi, babalik din sa iyo. Kaya una talaga, tayo mga magulang, ang dapat nakitaan yung tunay na pagbabago. Tunay na binago ng Diyos. Hallelujah. Ang sentro dito ng mensahe ito ay para to sa mga anak ng Diyos na tunay na sumunod sa kalooban ng Diyos.
Yung mga binago ng Diyos na hindi lang bago-bago, kundi tunay talaga ng binago ng Diyos. May nakakita o wala, makita talaga ang tunay na pagbabago. Hallelujah. Yung tunay na binago ng Diyos. Itong topic na to, para ito sa mga tunay na binago ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang Kawikaan chapter 20, verse 7, nasabi doon, kung ang amay namuhay sa katwiran, mapalad ang anak na siya ang susundan. Ibig sabihin, maliwanag talaga na ang magulang ang dapat magbago. Sapagkat ang anak, susundan ka lang. Mapalad ka na anak, na sinusundan mo yung magulang na sumunod sa kalooban ng Diyos, tunay na binago ng Diyos, lalo ng kabanalan. Hallelujah. Hallelujah. Ang John chapter 5 verse 19, sundan nyo lang ako mga kapatid, kay mataglan tayo lalo. John chapter 5 verse 19, kung basahin mo rin doon mga kapatid, kung ano ang ginawa ng ama, ay sila rin ginawa ng anak. Hallelujah. John chapter 5 verse 19, kung ano ang ginagawa ng ama, ng ama, siya rin ginagawa ng anak. Hallelujah. Kaya maliwanag dito mga kapatid na tayo dapat anak na nababago. Tayo ang unang nababago. Hallelujah. Siyon sa literi dito, bakit kailangan natin turuan ang mga bata sa pamamaraan ng Diyos? Una, para lumakad sa daang matuwid. Paano tayo? Bakit kailangan natin turuan ang mga bata sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Para lumakad sa daang matuwid. Kasi ganito yung anak mo, gumalit pa yan, para yan naglakad, na ikaw nakasunod. Pag nakita mo ng lumihis, ops, mali yan. Kasi ikaw yung nag-aakalan kung saan siya dapat lulugar na tama. Hallelujah. Kayo na tayo naman mga kapatid. Hallelujah. Kumbaga, iba na tayo sa naranasan ng mga bata. Tayo, mula nakakilala tayo kay Kristo, doon na puputol yung pagkatao natin. Kasi mahirap ituwid ang malaki na talaga. Kailangan, sabi nga namin, putulin. Kasi mahirap na ituwid, tiko na putulin, mamatay ka muna. Bago yung supling yun ka na. Yung supling na yun ka na. Hallelujah. Yung dapat tayo doon. Kasi namatay na yung dating pagkatao natin. Dos Corintios 5:17. Namatay na tayo. Bago nila lang, wala nang dating pagkatao. Hallelujah. Yung una, lumakad sa daang matuwid. Pangalawa, para magkakaroon ng takot sa Diyos. Hallelujah. Yun yung sinasabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7 at meron din sa chapter 9 verse 10. Sabi ko na pagkatakot, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal ng Diyos ay nagdudulot ng kaalaman. Hallelujah. Ibig sabihin yung verse na ito, kapag isang tao patuloy gumagawa ng kasalanan, ay wala pang takot sa Diyos. Wala ka pang takot kapag patuloy ka gumagawa ng kasalanan. Hallelujah. Yun yung karunungan, yun yung kaalaman na binigay ng Diyos tao. Kapag mayroon ka ng karunungan mula sa Diyos, takot ka na gumawa ng kasalanan. Sapagkat ang 1 Korinto Kapitulo 3 versikulo 19, sabi doon, ang karunungan ng salimutan ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Mangmang, kahit alam mo sa mundo, alam mo ang lahat dito sa mundo, marunong ka, marami kang kurso na naabot, marunong ka sa mundo, pero pagdating sa Panginoon, pagdating sa Diyos, kung patungkol sa buhay mo, kung nabago ka ba talaga kay Diyos, kay Kristo, kung patuloy ka gumagawa ng kasalanan, mangmang ka pa rin sa mata ng Diyos. Hallelujah. Kahit di bali, ganito lang tayo, walang naabot, bata nagkaroon lang tayo ng takot sa Diyos. Yun na mayroon ka ng karunungan mula sa Diyos.
Sana yung karunungan na yan, hindi yan mawala sa mga tunay na namanpalataya kay Kristo. May nakikita man na wala, dito ka man o sa labas, nag-isa ka man, dahil inisip mo, may Diyos na nakakita sa akin, ayaw ko gumagawa ng kasamaan. Hallelujah. Hindi dapat may sit up sa isip ng mga Kristohanon. Hallelujah. Hindi masayang yung buhay natin dito sa mundo. Hallelujah. Kung binago ka dito pagdating sa labas, dapat binago ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pangatlo, para makaiwas sa impluensya ng mundo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, dito palang kinukurik natin ang mga bata para makaiwas sila sa impluensya ng mundo. Gaya yung mga bata na yan, kung hayaan yan, lumis yan. Hallelujah. Makaiwas impluensya sa mundo. Kaya nga sabi sa 1, 2:15, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Maliwanag doon. Na kapag nahigit yung dito sa church, hindi ka masaya pagdating sa labas, masaya ka, ibig sabihin mas gusto mo yung doon ka sa labas para magawa yung gusto mo. Amen. Hallelujah. Kaya saya, wag natin masayangin yung pagkataon mga kapatid na binago tayo ng Diyos. Dapat patay na tayo sa mga bagay sa mundo. Hallelujah. Ang Kawikaan chapter 1 verse 15, ang sabi doon, aking anak, sa kanila iwasan mong makikisama. Umiba ka na landas, palayo sa kanila. Kaya iwasan natin makikisama. Kaya sabi kasi katulad Sirian, pwede ka makisama, pero huwag kang makisama. Hallelujah. Siguro kung matatag ka na noon, dapat marunong kang magbalanse sa sarili mo. Kaya hindi ka rin madalangila. Kaya manatili talaga kung paano ka binago ng Diyos. Kaya kailangan natin matatag tayo spiritual. Magpakatatag, yun ang paraan para hindi tayo mabigat. Okay. Hallelujah! Kaya nga sabi sa Roma 12:2, huwag kayo lumayo sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo. Kaya nga mag-iba tayo. Hallelujah! Mag-iba tayo sa kanila. Huwag tayong lumayo sa takbo ng mundo. Hallelujah! Ang salita ng Diyos sa Roma 12:2. Hallelujah! Letter B, sabi nito, kailan ang bata umpisahan, turuan o disiplinahin? Hallelujah. Sabi ito, number 1, kapag magkaroon sila ng isip, di ba bata, pag may isip na, ginagawa na kung ano yung gusto nila. Hallelujah. Tama po ba? Kapag nagkakaisip na sila, kaya yung bata, ano bang edad ang bata nagkakaisip? Wala pa yata 1 taon? O 1 taon na? May isip na yun. Minsan, maraming mga magulang na sunod-sura na sa anak kasi bata pa yan kung ano yung gusto siya mamasaya doon. Pero natin minsan naisip na napapali sila, nasunod yung gusto nila. Kaya para tayong sunod-sunuran mga magulang. Hallelujah. Kaya nga dapat may guide na natin sila para hindi sila lumis ng nadas. Matuturuan natin sila. Hallelujah. Alam nyo, dyan sa katabi sila magkatabi kami ni Pastor Mark. So talagang dinig ko yung kasi madalas ang bata talaga pag madaling araw, umiyak. Nagmamarites si Master. Tinali ko lang to kasi siyempre gusto ko rin matutunan. Siyempre, dati kaya, ang isip ko rin dati, bata pa kasi yan. Pero ano yung isip ko, balik ko na talaga. Hallelujah. Kaya naisip ko, pag umiyak na yung anak ni Pastor, yan na. Tingnan natin. Pati ni Pastor, kunin ka. Maya-maya bata, iyak bata. Ang Pastor, hindi pa lang saan pinalo yun. Sa Pastor, katasapuin yata, no? Siyempre, para malaman natin, si baka pahawa-pahawa lang sa ulo. Gawa ka Master ng butas. Ngayon,
Maya-maya yung bata tumigil. Yung bata gusto umiyak pa, pero parang tumigil yung bata. Napapipigilan yung iyak. Ako pa, okay ba? So, magkakaroon ako. Apply ko rin yan. Siyempre, Amen. isa rin yan paraan, paano natin kasi ang bata kasi talaga, yung nga sa Pawikan sa 32 verse 15, sabi doon, di ka sa bata ang pagiging pilyo. Kaya, malikot talaga ang bata, malikot. Kaya nga, dapat tayo mga magulang, alertuin tayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pangalawa, kapag nasunod ang gusto nila, may kagustuhan sila na sila ang masunod. So dapat hindi nila masunod ang gusto nila. Ay mga bata ngayon ayon sa na-influensyan ko, tutok ang bata sa cellphone. Minsan, ito na lang kasi may ginagawa ko para malibang ka. Pero hindi natin minsan na iba na yung napanood sa bata. Kaya minsan may control din tayo sa mga bata. Dapat hindi natin lagi bibigyan kasi minsan yun ang dahilan na nadays na para sila. Medyo nasuwiin na para sila. Hallelujah. Amen mga kapatid. Amen. Pangatlo, paano natin sila may gagawin? Hallelujah. Gagawin natin sila kapag, kasi yung bata kasi habang lumalaki, siyempre, igagawin sila sa salita ng Diyos. Pwede kwento-kwentuhan mo yan ang bata para patapos sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Kawikaan, chapter 29, verse 17, sabi doon, anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw sila'y iyong karangalan. Hallelujah. Sabi niya, busugin. Kahit bata pa yan, kwento-kwentuhan mo, ganito kasi si Jesus Christ, yan, mabait siya, pero ganyan. Ang bata naman yan, nakinig sa iyo, siyempre ikaw yung magulang. Kaya di talaga mawala yan sa ating mga magulang na turuan ng bata sa salita ng Diyos para malaman nila. Ay mga anak, magagalit ang bata kapag magawa tayo ng masama. Siyempre yung bata talagang magalit. Minsan pagdating doon sa pag nakita niya ng mali, magagalit siya si Yahweh. Kasi yung bata yung natutunan niya. Hallelujah. Ano rin yun, baga mayroon din siyang maarap niya yung pagkulik sa ibang kabataan. Hallelujah. Amen. So, saan tayo? Sa pangalawa, kapag may banding or mamasyal, di ba? Ang ano natin kasi ito, kung paano natin sila may guide. Hindi lang salita ng Diyos, kapag may banding o mamasyal o anak, halimbawa lang, anak, ay ngayon pupunta tayo sa ganito, kailangan huwag kang malikot, kailangan bihib ka lang, kailangan i-guide natin sila yun para matanda sila na ganito pala. Kailangan kang mamalikot kasi kung mamalikot ka, galit ako, papalawin kita mamaya. Sunod wag hindi kayo sama. Kailangan mayroon din pag-iusap na gano'n. Para ang bata magtanda rin. Ang bata. Hallelujah. Amin po ba? May kasama rin yun. Hallelujah. Kapag may bisita o lakad, kapag may bisita, di ba may mga bisita tayo mga magulang. Kailangan din ng bata, palalahanan din ng mga bata na kailangan, anak, kapag may bisita ako, kailangan huwag kang lakad. Kailangan huwag maghihig ka na sa gilid, nakakahiya. Nalalakot mong bata pa kami, magiging pa kami nun. Kapag may bisita yung nanay ko, pero bago sabi niya talaga, pag may bisita, kailangan doon kayo magtago doon kayo sa kwarto, lahat kayo doon. Yung ginagawa namin pag may bisita, takbuhan kami doon sa kwarto. Takbo kami sa kwarto. Ngayon pag matagal medyo matagal pa yung bisita, silip-silip namin, nandiyan pa. Pag umulis na, ayun nalamas na kami. So, may magandang kinalabasan pag ganun. So, kailangan ma-train natin sa mga anak yun, na kailangan din sila, hindi sila, kahit na bata pa sila, kailangan maturuan natin sila na hindi sila maging malikot pagdating sa mga ganun tayong bisita. Amin po ba? Pasok yan sa hallelujah. Kung paano natin sila igagawin. Amen. Kapag papasok sa school, isa rin yan. Pag pumasok sa school, ang bata, kailangan din ang bata, palaran, anak, pupunta sa school, kailangan magpakabait ka doon. Kailangan huwag kang din asa doon sa sinasabi mo. Pwede kayo magtanong muna sa teacher kung ano ang kagaya ng anak mo. Para matitris mo rin kung talagang bata mo ay nagmaitong sa school. Amin po ba?
Kailangan din yun para ang bata talagang sarili niya. Kailangan doon pa sa school, makita ng mga kapwa niya yung estudyante na yung anak mo yan ay kakaiba doon sa mga anak. Kaya nga, doon papasok yung, ay kaya pala kasi mga bunagin. Di ba? Pero kung yung anak mo yun naman dahilan, ay kala ko ba ganito? Di naman pala, di ba? Kasira ng isa, lahat yan. Kasi sabi sa kasabihan, sakit ng kilingking, ramdam ng buong katawan. So kailangan yan, pasok yan kung paano natin sila mahigagahid. Hallelujah. Amen. Dito sa may idea natin, sabi dito sa Kawikaan chapter 15 verse 5, sabi dito, di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Hallelujah. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. So kapag ang isang bata paulit-ulit pasaway, ay dapat mabigyan talaga ng parusa. Mabigyan ng makatikim talaga ng palo ayon sa Biblia. Hallelujah. Kasi na dito sa Biblia, sinasabi rin sa Biblia na paliging mga bata sa wasto palo. Diba? Alam naman natin yun sa Kawikaan chapter 23 verse 13. Kailangan talaga matigil yung ginagawa niya ang pagpasaway. Hallelujah. Amen. Kasi kung di matigil yan, ulit-ulit yan, di matulukan yun, di niya para matakot siya na, ay, hindi na ko gagawa ulit. Hindi na magpasaway, para na magpalo. Kailangan mag-risto sa bata, yung ganun. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pangalawa, sabi ito, isang tabi ang awa pagdating sa mali. Hallelujah. Pagdating talaga sa mali, talagang isang tabi mong awa mo. Kasi ang kailangan na talaga, makurik. Maisayos ang anak natin. Hallelujah. Dapat lagi nakasubaybay sa kilos, panalita at gawa. Di ba yung bata, kapag iba na yung kilos, mukhang kambing na to Pang iba na yung kilos. Di ba alam natin mga magulang, iba na yung kilos. Lalabas na yan doon sa panalita. Ayun, dito na sa gawa. Amen. Kasi kung ano yung mga ganyan, may daan-adap yan. Kailangan marunong tayo mga magulang kumilatis sa mga anak natin. Amen. Iba na yung tingin sa'yo. Medyo iba na. Kaya alerto tayo mga magulang sa kanyang kilos, sa panalita at sa kanyang mga gawa. Amen. Doon sa Kawikaan chapter 20, Amen. doon ka sa Kawikaan chapter 20, verse 11, sabi doon, kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita ng kanyang kilos kung siya ay tapat nga, di ba? Kaya malalaman talaga sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga kilos, kung tapat siya. Hallelujah. Kailangan agarin. Hallelujah. Agarin. Hallelujah. Natin tayo dito sa natin. Dito sa conclusion, sabi ito, gusto mo ba hindi sakit ang ulo ang anak mo paglaki? Hallelujah. Gusto ba natin hindi sakit ang ulo? Amen. Kailangan turuan sila sa talang Diyos. Sabi ito, sa Kawikaan chapter 29 verse 7, anak mo ibusugin sa pangaral. Pagdating ng araw, sila iyong karangalan. Kailangan lagi talagang pakainin salita ng Diyos. Hallelujah. Di lang masa tayo dito sa church. Kasi yung bata kasi dito, wala yan. Di mo masahan yan ang kinig. Hallelujah. Kaya ganun nagkaraan tinawag ni Pastor Mark. Di naman, nung nalawag ito, kung ano sasabihin, hindi naman alam kung saan sasabihin. Samantala dyan, nakatunganga. Kaya huwag tayong umasa sa bata na dito nagkinig sa church. Hallelujah. Kailangan alalay sa mga bahay natin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Malapit na kayong tukin. Hallelujah. Pangalawa, itutuwid ng mabuti. Hallelujah. Ang Kawikaan chapter 19 verse 18, sabi yung ituwid mong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na magtuwag sa kanila sa pagkawasak. Kailangan ang bata kasi malambot pa yan yung isip. May kalambutan pa yung bata. Kailangan
Kailangan ituwid habang may pagkataon kasi hindi naman yan laging bata. Hindi naman habang buhay bata. Kumbaga ngayon pa lang, itutuwid na kasi bata pa. Hallelujah. Letter B, gaano ba kamahal mo ang anak mo? Hallelujah. So lahat naman, siguro tayo, mahal ang anak natin. So hindi natin hayaan na hindi sila magtuwid. Hallelujah. Amen. Kawikaan sa 13 verse 24, sabi doon, mapagmahal na magulang anak ay dinisiplina. Anak na dinisiplina ay hindi mahal ng magulang. Amen. Kaya hindi totoo yung mga magulang na ipinalo yung anak kasi ayaw masaktan. Kaya mahal, pero baliktad. Dapat pala paluin pag may mali. Hindi mo paluin yung anak mo kapag walang kasalanan. Hallelujah. Kaya dapat lang talagang malalaman natin yung katotohanan para alam natin yung gagawin natin para may tuwid sila. Wala na sila maliliit dahilan kasi kailangan basahan ang salita ng Diyos. Kung ganito kasi sabi sa salita ng Diyos, kailangan paluin ka talaga. Kailangan may kasunduan talaga. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaduha, hindi hayaan na hindi nagturuan ng tama. Hallelujah. Hindi hayaan na nagturuan ng tama at dapat sasawayin talaga. Ang Kawikaan sa 38 verse 32 sabi doon, at ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo at ligaya ng iyong buhay. Hallelujah. Kawikaan sa 13 verse 24. Yan. Hallelujah. Sabi doon, mapagmahal na magulang ay dito, at ngayon, aking anak, ako nga'y pakinggan at sundin ang payo at ligaya ng iyong buhay. So, wala na mawawala kapag sumunod talaga sa magulang. Hallelujah. Kapag sunod sa magulang, ibig sabihin, ligaya rin ng iyong buhay. Hallelujah. Ito pang magulang, mayroon pang reward yan ng Diyos. Hallelujah. Mamaya malaman natin mamaya. Amen. Sa letter C, sabi ito, willing ka ba ang gawin ng disiplina na ayon sa Biblia? Willing ka ba? Amen. Hallelujah. May mga magulang na talagang hindi kaya. Pero, kaya pinag-aralan natin ito para makaya natin, dapat magawa natin yung dapat gawin Amen. na naayon sa Biblia. Kaya nga, lagi natin marinig dito na nasabi, isang talagang awa pagdating sa mali. Hallelujah. Eh, walang silbi rin yung pag-aaral natin kung hindi natin sikapin din na may tuwid sila. Hallelujah. Amen. Una sabi ito, lumaki ang awa pagdating sa mali. Gawin ito para sa katuwid ng kanilang buhay. Hallelujah. Amen. Para sa katuwid ng kanilang buhay. At salin sa mga kapatid, kailangan i-challenge natin mga bata, gaya yung mga bata na yan. Kailangan i-encourage din sila na magpagamit silawain Panginoon. Amen. O kailangan, ano ka na, kung malalaki, magkano ka, kailangan ipupusigin natin, encourage natin sila. Kaya mo yan. Amen. So, doon pala ma-encourage sila, magkaroon sila ng pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, mahalin ang Diyos sa pamagitan ng ganyang gawain. Halaya kayo yung mga ginagawa natin, kung saan kayo na nabilong, sa music ministry, kailangan gagawin natin yun para sa Panginoon, hindi sarili natin. Na matuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Number 3, tulungan sila mag-grow spiritual. Hallelujah. Yun ang mahalaga talaga. Lumalaki sila na mag-grow spiritual. Amen. Kasi ang bata, kapag lumalaki isang bata, kapag ang spiritual niya hindi mag-grow, pagdating sa labas, sabihin ko sa iyo, diretso niyang baliskad. Hallelujah. Diretso niyang baliskad sa mundo. Hallelujah. Amen. Kailangan ng bata mag-grow ni spiritual. Hallelujah. Sabi ito, kapag naging mabuti sila, yun ay hindi nila makalimutan. Hallelujah. Yun sa verse natin, sabi doon ito, sa bata ang dapat niyang lakaran hanggang sa paglaki ay hindi niya malilimutan. Kung mayroon man siyang hindi malilimutan sa atin, ay yung napabuti yung buhay nila. Hindi na pasama. Amen po ba? Amen. Dito tayo sa mga anak. Sa mga anak, para to sa mga bata. Hallelujah. So, kunti lang naman to. Hindi pa tayo ang to. Hindi pa. Kaya natin yan. Pagpunin ako eh. Dito sa, buksan natin sa Episode, chapter 6, verse 1 to 3. Hallelujah. Bukas.
Episo 6. 1 hanggang 3. Masahin ko lang dito. Hallelujah. Episo 1. Episo 6. Episo 6. Kapitulo 1 hanggang 3. Versikulo 1 hanggang 3. Amen. Sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito'y nararapat. So, pinagdiinan talaga dito na kailangan sundin na mga magulang ang anak. Hallelujah. Nakita naman yung mga magulang na lumakad siya sa kalooban ng Diyos, kailangan sundin ninyo, mga bata. Hallelujah. Kasi para din sa inyo yan. Hallelujah. Amin ba mga bata? Amen. Hallelujah. Amin ka mo, para ito sa inyo. Hallelujah. Pangalawa, verse 2, sabi ito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Hallelujah. Amen. Igalang ang ama at ina. Hallelujah. Mahalaga yung paggalang. Hindi lang nagmamano, kailangan sumunod. Hallelujah. Kaya nga dito sabi sa verse 3, magiging gaganda at hahaba ang iyong buhay. Hallelujah. So, ating hahabang buhay, mga bata. Amen. Kailangan sumunod. Hallelujah, lang lamang mahalaga. Sumunod sa magulang, sumunod sa pangaral sa ng Diyos. Doon sa Colossus, chapter 3, verse 20, diretso na, na lang, kasi malapit lang naman doon yan. Colossus 3:20. Ang sabi dito, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Amen. Ano ba mga bata? Sabi dito, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ay nakalulugod sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin ng mga bata, kapag hindi talaga palaging sumunod, ay hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya gusto natin manlugod ang Panginoon, susunod tayo. Hallelujah. Amen. Dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Jeremiah chapter 29 verse 11. Okay, bukas lang. Nang sabi dito, verse 11 hanggang 13, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Di ba? Hallelujah. Kapag sumunod tayo sa mga magulang, mga bata, kapag sumunod kayo sa magulang, sabi dito, siya nang bahala, ang Diyos ang bahala. Sabi dito, sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano na naglulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. 12, kung magaganap na ito, kayo'y tatawag dalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. 13, kapag hinanap ninyo ako'y inyong matagpuan, kung buong puso ninyo akong hanapin. Sumbaga naging malapit ka sa Diyos. Kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, sinusunod mo magulang mo, sunod mo ang kalooban ng Diyos, malapit ka sa Diyos. Amen. Ang Panginoon, handa siyang makinig sa iyo. Hallelujah. Amen. Kaya gagawin ka sabi sa awit chapter 37 verse 4, sabi doon, kaya mo hanapin ang kaligayahan, pangarap mo iyong makikagtan. So bakit kailangan makinig at sumunod sumunod sa mga magulang? Bakit kailangan ninyong makinig at sumunod sa mga magulang o mga taong pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Una, para maayos yung buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Yung marami din sa atin itong mga kabataan na walang magulang. Hallelujah. So marami dito. Kaya sa mga sila ni Sarah, sila dito. Sila ni
Pia. Kasama na rin yung ano namin, yung galing Siargao. Wala silang magulang dito. Amen. Nini, si Anarki. Iba pang mga dito, si Jumir. Wala silang magulang dito, pero dito sila tumira. Amen. Marami dito. Hallelujah. So, maintindihan natin sila, mga magulang ninyo, kasi hindi talaga sila nakakilala sa Panginoon. Kaya hindi kayo naturuan sa pamamaraan ng Diyos, Amen. pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung mga tao naman na pinagkatiwala sa inyo, yun yung gabay ninyo. Yun yung guide ninyo kung paano kayo nabago, paano kayo natuturuan ito sa iglesia ito. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi ito, para may hasayos ang buhay. Bakit? May plano ito sa buhay ninyo. Sabi pangalawa nito, para maging asin at ilaw kayo sa mga mahal niyo sa buhay Amen. at mga kaibigan ninyo. Hallelujah. At pangatlo, para maging lingkod kayo ng Diyos. Yun ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Hindi nagkataon na nandito kayo. Yun ay plano ng Diyos. Hallelujah. Sana huwag niyong masayangan yung pagkataon na nandito kayo para matuto kayo, para maging kagamit-gamit kayo dito, lalo na sa labas. Para makita sa mga mali sa buhay na talagang totoo ba talaga na nagbabago ng Diyos. Amen. Kailangan ng pupursigin tayo. Hindi lang nagbabago ka dito dahil nandito ka, paglabas mo, iba na naman, so walang silbi. Kahit ilang taon ka pa dito, kung gano'n ang i-sit up ng buhay mo. Amen. Kaya nga siya, yung pastor natin, sabi niya, gusto mo magbago, matili ka. Pag ayaw mo, labas ka na lang. Kasi wala rin silbi. Tumatagal ka na matagal babago. Hallelujah. Mabago ka lang, takot ka na sa tao, pero sa Diyos hindi ka rin takot. Amen. Hallelujah. Walang silbi yan. Hallelujah. Kaya dito tayo natuturuan para magkaroon tayo takot sa Diyos, takot gumawa ng masama, kahit wala lang kita, takot ka. Yan ang talagang may takot sa Diyos. May takot na sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hinuhubog tayo sa salita ng Diyos para magamit yung buhay natin. Kasi ang pagkatawag nito sa atin para tayo maging mga lingkod tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kahit ganoon din sa mga yun sa Siargao na kasama namin, dalawa. So, darating ang araw, huwag sana mabigo ang Diyos sa buhay ninyo pagdating ang araw na, Amen. na bumalik din kayo sa mundo. Bumalik din kayo sa dating buhay ninyo. Amen. So, yan ay habang ng Diyos sa buhay ninyo, ibig sabihin, may plano ang Diyos sa buhay, may kuling Diyos sa buhay ninyo. Amen. Gagamitin kayo ng Diyos. Dati ang araw, kung loobin ng Diyos, makakauwi kayo doon, makikita talaga yung tunay na pagbabago sa buhay ninyo. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Amen. Pangalawa, sabi ito, ano po ba ang patutunguhan sa mga bata ng mga suwahin at matigas ang ulo at ayaw pa rin sumunod? Pag ayaw pa rin talaga sumunod, matigas ang ulo, ay darating ang araw, mapapahamak kayo yung buhay mo sa impyerno. Kasi ganoon naman buhay natin. Darating ang araw, kahit mamamatay din tayo, kahit pagsuway ka dito, darating araw, mamamatay ka rin, pagdating ng araw, kasi lahat naman tayo dito namamatay. So, ang masaklap lang doon, pag namatay tayo, yung buhay natin ay hindi na pupunta sa kabutihan, kundi sa kasamaan. Hallelujah. Kaya, kung nagbabago ka naman, kailangan magbabago ka na talaga. Kailangan panindigan natin yun. Hallelujah. Mga bata, kailangan magbabago na talaga. Kailangan sumunod para matutuwa ang Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya walang matigas na ulo sa langit. Amen, mga bata. Amen. Walang matigas na ulo sa langit. Amen. Dito sa conclusion natin, malapit na tayo. Gusto niyo ba sa langit, mga bata? Amen. Kaya maganda. Tayong lahat gusto sa langit. So dito tayo nababago. Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, sapagkat dito po tayo nababago. Sa mga nagbabago. Hallelujah. Dito tayo natutuwid sa salita ng Diyos.
At dito din tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. So, willing ba kayo mga bata na ipagamit ang buhay niyo sa Panginoon? Paggamit ninyo. Habang bata pa kayo, bigyan ninyo ng kasiyahan ng Diyos sa buhay ninyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ito lang mga tatlo. Salamat. Salamat na tutunan kayo. Hallelujah. Linawin ko po, hindi po galit si Pastor Richard. So po ay ikaw talaga. Mukha lang po yun. Amen po. Hallelujah. May natutunan po ba? Ba't parang malungkot? May natutunan po ba? Ayan. May natutunan po ba? Ayan. Kung may natutunan, may gagawain. Amen po ba? Kapag may napakinggan, mayroong natutunan. At kung mayroong natutunan, mayroong gagawain. Ang tunay na marunong, isinasagawa niya ang kanyang napakinggan. Yan po ang biblical. Ang tunay na marunong sa harapan ng ating Diyos, kapag napakinggan mo ang tama, isinagawa mo ito, marunong ka sa harapan ng ating Diyos. Amen. Hindi ka katulad ng isang taong nag-aral lang ng teacher, pagkatapos mo mag-aral ng teacher, sinampay mo lang yung diploma mo, hindi ka naman naging teacher. Marami pong ganyan ngayon. Ang tunay na teacher, nagtuturo sa eskwelahan. Aman po ba? Ang tunay na teacher, nagtuturo sa eskwelahan, hindi ng diploma. Yun ang tunay na teacher. Ngayon, ang usapan natin ngayon, ang tunay na marunong. Sino ang tunay na marunong? Yung gumagawa ng kanyang napakinggan. Yung gumagawa na ng kanyang natutunan. Amen po ba? Ngayon, kapag hindi mo ginawa ang iyong natutunan, ano ang tawag sa iyo ng Diyos? Kung babasahin niyo po ang Biblia, kamangmangan po sa Diyos yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Okay, meron tanong si Pastor Richard kanina na napatawag ako ng mic pero hindi ko na nasagot. Kailan dapat turuan ang bata? Kailangan dapat simulan na turuan ang bata. Pagkasilang pa lang niya, yan ang start ng pagtuturo sa kanya. Tandaan po yan. Pagluwal pa lang ng bata, nag-start ka ng turuan siya. Amen po ba? Narinig niyo na po ba sa mga matatanda na kapag umiyak yung bata, huwag mong kukunin, masasanay yan. Hayaan mo lang. Di ba? Narinig niyo na po ba yan? Ha? Pag umiyak, bayaan mo lang. Huwag mo lang kukunin kasi masasanay yan na sa karga. Ha? Masasanay yan sa karga. Nasagot na po ba yung tanong? Kailan dapat turuan ng bata? Pagka labas pa lang yan sa sinapupunan ng kanyang ina, may kakayanan ka ng turuan yan. Ngayon, maraming mga magulang nagtataka. Ba't kaya lumaking iyakin itong anak ko? Ba't kaya lumaking matigas ang ulo ng anak ko? Ba't kaya lumaking mapuro lang ang utak ng anak ko? Ba't kaya ganyan? Lumaking mahihain. Ba't kaya ganyan? Lumaking ganyan. Nagtataka ka pa, ikaw ang nagpalaki sa kanya ng ganoon. Amen po ba? Huwag ka nang magtaka kasi ikaw ang nagpalaki sa kanya ng ganoon. Amen po. Ba't kaya lumaking maiyakin yung anak ko? Kasi hinayaan mong iyakan ka ng iyakan. Amen po ba? Wala namang dahilan para umiyak, pinabayaan mong umiyak. Naunawaan po ba? Minsan ng mga bata ganyan Diyan nagsisimula ang pagiging sinungaling ng bata. Umiiyak ng walang dahilan. Bakit? Para ikaw ay paluhurin, pasunurin. Amen po.
Huwag ka nang iiyak. Ito, bibig ko na sa'yo ito. Huwag ka nang iiyak. Tama po ba? Sino ba talaga ang magulang? Yung anak o yung magulang? Sino ba talaga ang magulang? Hallelujah. Gising-gising po mga magulang. Tulad ng sabi ni Pastor Richard kanina, bata pa kasi kaya ganyan yan. Eh ngayon, dahil magkapit dingding kami. Aman po ba? Nagmamarites pala si Pastor Richard eh. Amen po. Tinatanong niya saan daw tumama yung palo ko. Saan daw tumama. Malakas po yun. Saan na ba si Juan? Pwede bang pakita natin si Hashima? Dito. Yan. Ito po ay glory to God. Lika, please. Lika. Ito po ay produkto ng pagdidisiplina ayon sa Biblia. Amen po. Amen po. Kaya matapang po akong pinapangaral sa inyo ang pagdidisiplina sa bata. Meron po akong ebidensya na epektibo po. Amen. Ang isang bata po, hindi po likas sa kanilang pagiging iyakin. Tandaan po ninyo yan. Hindi likas sa kanilang pagiging iyakin. Depende po sa magulang kung palalakihin mo siyang iyakin. Amen po. Pwede pong ituro. Natuklasan ko po yan nung in-apply ko po iyak. Wala namang dahilan para umiyak ka. Titigil po siya. Bakit siya titigil? Naunawaan niya. Bakit niya naunawaan? May nagpaunawa po sa kanya. Sino yun? Ang magulang. Yun pong pagkukulang natin mga magulang eh. Hindi natin nagkukulang tayo ng pagpapaunawa. Amen. Amen po. Pinapaselfone ko rin po ito. Hindi po masama ang cellphone. Pinapaselfone ko po. Pero ano po yung pinapanood ko sa kanyang cellphone? Mga worship song. Yung kung saan siya matututong sumayaw. Ngayon, tinuturuan din namin na tama na. Hindi niya naipipilit yung gusto niya. Tama na. Naunawa naman niya. Na namamanghatin po kami yung ganyang edad pala. Nakakaunawa na. Bakit nakaunawa? Ipinaunawa. Amen po ba? Amen po. Kapag gumigising po siya na, di ba, may ugali yung mga bata pag gigising, imbis na gumising lang, iiyak pa. Ngayon, pinapractice ko po siya na pag gumising, huwag ka nang iiyak. Kasi gigising ka lang, wala namang dahilan para umiyak po at kaya iiyak. Yun po. Amen po. Amen. Dededi lang, iiyak pa. Di ba? Ipaunawa natin sa bata na hindi mo kailangan umiyak. Kung dededi ka lang, hindi mo kailangan umiyak. Amen po. Minsan na sa magulang po, amen po. Sa magulang. Kiss mo sila, kiss. Sige, punta na doon. Glory to God po, glory to God. Amen. Pwede niyo rin pong turuan, huwag kang maingay, huwag kang malikot. Balik ka doon. Matuturuan po ang bata. Amen po, huwag natin malitin ang pagkasinyo ng Diyos sa atin. Amen po. Huwag natin malitin yung pagkasinyo ng ating Diyos sa atin. Kaya pong turuan ng bata. At ang unang itinuturo natin sa kanila ay makilala si Kristo. Amen po ba? Kaya, malaking bagay po yan sa spiritual ng mga bata. Dala-dala po nila yan hanggang sa pagkatanda. Amen po ba? Dala-dala po nila yan.
Amen po. Ngayon, isa pa na narinig ko kanina, mga magulang ay mga anak, Colossus 3:20. Tama naman po ito, pero dadagdagan po natin. Mga anak, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Hallelujah. Ulitin ko po. Mga magulang, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Isa pang beses, mga magulang, mga magulang. Hallelujah. Yung magulang yata ang matigas ang ulo. Mga anak, hallelujah. Bakit ba magulang yung pag... Sa bata tayo hindi bakit magulang. Hindi po yung aksidente. Mga anak, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Hallelujah. Huwag naman gawing lisensya ng mga magulang na yung anak natin is kahit mali na yung utos natin, pasunurin natin. Amen po ba? Tapos babasahin mo pa to. Anak, hindi ba nakasulat? Baka nakakalimutan mo. Nakasulat to. Oh. Magnakaw ka na. Nakasulat to. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong... Susunod po ba kayo? Susunod po ba kayo? Ha? Kailangan mong sumunod. Di ba? Napag-aaralan niyo sa church yan. Ayan o. Sundin ninyong lagi ang inyong magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. O sige, magnakaw ka na. Kasi nakasulat eh. Sundin ninyong palagi. Unawain po ng may pangunawa. Kailan po tayo susunod sa ating mga magulang? Kapag may Kristo po ang kanyang utos. Amen po ba? Anong ibig sabihin na kapag may Kristo ang kanyang utos? Kapag mabuti ang kanyang utos. Amen po ba? Amen po. Kapag biblical ang kanyang iniutos. Amen po ba? Sino po ba ang mas nakakahigit? Ang Diyos na lumikha sa atin o ang magulang na nagduwal sa atin? By ranking po kasi yan eh. Kailangan matuto po tayong tumingin sa ranking. Ang pinaka-high rank ay ang ating Diyos. Sino po ba? Number 2 lang po ang ating asawa, anak, magulang, alagang hayop, negosyo. Puro po yan number 2. Thank you. Puro po yan number 2. Kaya nga sabi ng Bible, hindi pwedeng maging alagad ko ang nagmamahal ng higit. Amen. Nabasa na po ninyo. Hindi pwedeng maging nagmamahal ng higit sa kanyang asawa. Na lalaki, babae, anak na babae, anak na lalaki, o maging ang kanyang sarili. Unawain na may pangunawa, kahit sarili mo. Hindi mo pwedeng mahalin ng masigit sa pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Number 1, nating mamahalin ng Diyos. Number 2 lang ang ating sarili, ang ating kapwa, ang ating mga hayop, ang ating mga negosyo. Number 2 lang po yan. Amen. Amen po. Amen po. Ganyan ipinapaunawa ng Diyos na siya ang buhay. Bakit niya inutos yan? Pinapaunawa natin ng Diyos, ng ating Diyos, na sa Kanya nagmumula ang buhay. Siya ang source of life. Amen po ba? Kapag humiwalay ka sa source of life, patay ka. Amen po ba? Hindi patay spiritual. Hindi lang patay physical, kundi patay spiritual. At kapag patay ka spiritual, hindi ka bubuhayin na mag-uli para gantimpalaan, kundi bubuhayin ka na mag-uli para sa walang hanggang kaparasuhan. Gusto po ba natin maging patay spiritual? Galing kong amen ha. Makinig ang may pandinig. Hindi yan. Gusto po ba natin maging patay spiritual? Hindi. Gusto ba natin maging patay spiritual? Huwag tayong ihiwalay sa source of life.
Huwag tayong ihiwalay sa puno, si Jesus Christ. Amen po ba? Huwag tayong ihiwalay. Ibig sabihin po niya, wag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya kay Kristo. Kahit ano pa mang mangyari sa iyo. Kahit i-break ka pa man ng pinakamamahal mong babae. Hallelujah. Mahina yata yung ina. Kahit i-break ka pa ng pinakamamahal mong babae. Ayan. Kahit i-break ka pa ng pinakamamahal mong lalaki. Nangyayari po ito sa Body of Christ. Amen. Marami pong kabataan ngayon sa Body of Christ umatin lang dahil sa relasyon nila sa kanilang kapwa kabataan. Ngayon kapag nag-break na sila, kamusta ang spiritual nila? Wala na po sila sa church. Marami po akong nakasama na ganyan. Amen po. Kaya lang siya kumanta sa harapan, nag-special number. Yung pala, hindi siya nag-special number sa Diyos. Nag-special number siya dun sa kwan, nagpapa-impress lang pala. Amen po ba? Amen. Nung pinrate na siya, hindi na po nag-special number. Hindi na nag-special number. Nagbalik na po sa sanlibutan. Ibig sabihin, nakapundasyon po ang kanyang pananampalataya, hindi sa Diyos, kundi sa tao. Amen po ba? Amen. Amen ba, Jimboy? Ayan. Nasaan na yung baby kambing? Hallelujah. Wag po. Ang ibig pong sabihin ni Pastor, wag nating hayaang mapektuhan ang ating relasyon sa Diyos sa relasyon natin sa ating kapwa. Amen po ba? Wala makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Amen. Huwag nating hayaan makapagtrabaho si Satanas. Umpisa natin sa mga bata, ipakilala si Kristo, pakilala ang Diyos na buhay, pakilala ang banal na santong Espiritu. Paglaki nila, dala-dala po nila yan. Maniwala po kayo, kung ano yung natutunan nila sa pagkabata nila, yun ang dala-dala nila sa pagtanda. Anong ebidensya niyan? Sino ang batang 90s? Oh, batang 90s. Oh. Ano yung nagmantya sa atin nung nag-i-school pa tayo, nag-i-school pa tayo? Di ba ting umaga, bayang magiging panatang makabayan. Amen po ba? Nagmantya po sa isip natin yan, di ba? Bakit? Dahil paulit-ulit. Amen po ba? Ano yung nagmamantya? Yung mga bagay na paulit-ulit. Natatandaan po natin. Kapag paulit-ulit, natatandaan. Kaya napakaganda ng ginagawa natin ngayon. Paulit-ulit natin pinapaunawa sa mga magulang ngayon ang kahalagahan ng pagdidisiplina. Nawa ay, dalangin ko naman ay magmantya. Amen. Huwag na makalimutan, magmantya. Tumata, may sagawa, matuwa po ang Diyos. Amen. Amen po. Amen. Sa mga bata, paulit-ulit, mahalaga ang disiplina sa inyo. Sana huwag niyong masamain ang ginagawa ng inyong mga magulang. Amen. Anak na hindi pinapalo, hindi mahal ng kanyang magulang. Bakit? Kasi delikado sila. Amen po ba? Ang ugali ng bata na hindi na ituwid sa pagkabata, dala-dala niya yan pagtanda. At matigas yan. Ipaglalaban niya yan. Bakit? Paglalaban niya yan sa ibang tao. Nanay ko nga, hindi ako pinansin sa ganito kong ugali. Ikaw pa kaya? Di ba? Magulang ko na nga, hindi ako pinansin. Amen po ba? Ngayon, mahirapan ngayon yung mga magiging magulang nila spiritual. Amen po ba? Titigan ka pala yan, yung mga hindi na ikuwid. At tigas po yan. Amen. Pero, pag Diyos din naman ang humarap sa kanila, walang matigas sa Diyos. Amen po ba? Pero mahirap. Mahirapan trabahuhin ng mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Pero, palawakan natin yung imahinasyon natin. Kung sa mga bata pa lang, na ipakilala kagad si Kristo, mahirap, sa pagtanda kaya nila, mahirapan kayang ipakilala si Kristo. Di ba hindi na? Kasi nagsimula sa pagkabata. Amen po ba? Amen po. Nakasanayan na.
nakasanayan na ng manampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kahit tayo po masasagot natin ang ating sarili. Mula pagkabata natin naging matigas tayo. Tapos malalaman mo ang tama at mali. Masakit po yan. Amen po ba? Yung mga nakasanayan natin, tapos tatanggalin natin bigla-bigla, masakit po yan. Amen po ba? Yung mga paniniwala natin dati, tapos malaman natin mali pala, masakit po yan. Pero pag bata pa lang, naipaunawa kagad hanggang paglaki po yan. Amen po ba? Amen po. Yun ang kasalanan ng mundong ito. Amen po ba? Kaya noong unang panahon, kabilin-bilin ng Diyos nating buhay sa mga taga-Israel. Huwag niyong hahayaan, hindi niyo may kwento sa inyong mga anak ang ginawa ko sa inyo na paglabas sa Ehipto. Ipakilala ninyo ako sa kanila. Amen po ba? Ngayon nagkulang ang mga Israelita na ikwento ang history sa mga anak. Ngayon, anong nangyari? Di ba? Paulit-ulit lang history ng mga Israelita. Magbabalik loob, titigas ang ulo, tatalikod, babalik loob, titigas ang... Ganon po ang kwento ng Israelites. Kaya paulit-ulit na nagpapadala ng propeta ang Diyos sa bansang Israel. Magsisi na kayo. Hallelujah. Tapos babalik na naman. Titigas na naman ang ulo. Magsisi na kayo. Sana hindi po mag-reflect sa atin ang ugali ng Israel. Amen po ba? Amen po. Kapag sinabi ng Diyos, magsisi kayo, talikuran ng kasalanan, doon na po tayo. Amen. Nasulat po ang Biblia para kapulutan ng aral. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Hindi nakita na natin natisod sila doon, matitisod pa tayo doon. Kamangmangan na po yun. Amen po ba? Nakita na po ba kayo ng tao? Magkakasunod na naglalakad. Magkasunod. Yung nauna, nalubak, yung natapilok doon sa butas, nakita nung nasa kulihan. Normal po ba? Yung nakakita sa kulihan, matapilok din doon. Normal po ba yun? Kamangmangan po yun, po ba? Kailangan matuto po tayo sa pagkakamali ng ibang tao. Huwag po tayo magbulag-bulagan sa mga nakapaligid na sa atin. Yan sa mga kabataan. Huwag kayo magbulag-bulagan. Yung mga nag-asawa ng maaga, walang plano sa buhay, obserbahan ninyo ang buhay nila. Ngayon, pag na-obserbahan, ganun pala yung mga nag-asawa ng maaga. Ganun pala yung mga nag-isawal sa magulang. Ganun pala ang magiging buhay. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Amen po ba? Hindi yung nakita mo na, gagayahin mo din. Kamangmangan po yun. Amen. Matuto po tayo sa pagkakamali ng iba. Balik tayo sa pagdisiplina ng bata. Si kapitbahay, hindi naman nagdidisiplina eh. Hindi rin ako magdidisiplina. Nasaksiyan mo na hindi nagdisiplina si kapitbahay, lumaki yung anak niya ng ganun, ginaya mo din. Ano po yun? Karunungan o kamangmangan? Kamangmangan. Kailangan matututo po tayo sa pagkakamali ng iba. Huwag po tayo maging bulag-bulagan sa nangyaring hindi maganda sa paligid natin. Kapag nakita mo na ganoon pinalaki yung bata na yun, kaya ganoon siya nagtumigas, huwag na po natin gayahin. Amen po ba? Huwag natin gayahin. Matuto tayo sa pagkakamali ng ibang tao. Hindi gayahin natin ang pagkakamali ng ibang tao. Amen po. Kawikaan 20 verse 7. Kawikaan 20 verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya'y tinutularan. Ulitin ko po. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Amen po ba? Mga bata po nito. Kung ang mga ama po natin na ama, ina, nakita ninyo nagpapakalat sa pananampalataya, mapalad kayo kung tutularan ninyo sila.
Mga bata, makinig ang may pandinig, mga bata. Kailan kayo magiging mapalad kapag tinularan ninyo ang inyong mga magulang? Amen ba mga bata? Amen. Gayaan ninyo ang mga magulang. Kung ang mga magulang ninyo nagpipray, mag-pray din kayo. Kung ang magulang ninyo naglilingkod, maglingkod din kayo. Kung ang mga magulang ninyo nagbabasa ng Biblia, magbasa din kayo. Kung ang mga magulang ninyo ay hallelujah, sinisikap matuwa ang Diyos, sikapin din ninyo na matuwa ang Diyos. Amen ba mga kabataan? Gising-gising mga kabataan. Huwag niyo sabihin bata pa kayo. Ha? Mas mapalad nga kayo eh. Kasi sa ganyang edad ninyo, maaga ang paglilingkod ninyo, mas malaki ang gantimpala ninyo. Amen ba? Amen. Gagantimpalaan kayo ayon sa inyong mga gawa. Mas malaking gantimpala ninyo, sabihin sa inyo. Mga kabataan, mas malaki. Amen po. Kaya mga magulang, bigay po natin ng ating mga anak. Huwag nating hahayaan na sila'y lalaki na matigas. Amen po ba? Papasok na naman, like father, like son. Paano natin sila magigayad kung tayo mismo ang ginagaya nila sa kalikuan, hindi sa katwiran? Kaya napakalaki po ng trabaho ng magulang para sa kanilang anak. Amen po ba? Amen po. Amen. Sige. Glory to God. God bless.